Mga maring, may kumakalat na balita na may arrest warrant na raw ang ICC laban kay Tatay Digong. Pero teka, kanino galing ang chismis na to? Akala nyo galing sa mga kritiko niya? Mali! Mismong Malacanang ang unang naglabas ng issue. Ayon kay Presidential Communication Office ad Interim Secretary J. Ruiz, may narinig daw sila na naglabas na ng warrant ang ICC. Pero teka lang, sino ang source nila? May official na communication ba mula sa ICC mismo? Wala! So ibig sabihin, Malacanang mismo ang naglabas ng balita kahit walang kumpirmasyon? Aba! Sino ang may agenda? Ngayon, balik tayo sa pinakaimportanteng tanong. Totoo ba na may arrest warrant galing sa ICC? Ang sagot, walang kumpirmasyon. Mismo si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang nagsabi sa JMA News na wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC. Kung mismong Malacanang na ang nagsabing wala pang kumpirmasyon, bakit nila unang pinalabas ang balita? Ano ang pakay nito? Panggulo? Pantakot? Pang-divide ng supporters? Mga mare, kung ganitong klase ang balita ang unang lumabas mula sa loob ng Malacanang, may nagaganap na bangayan sa loob? At kung totoo man ang warrant, madadakip ba si Tatay Digong? Mga mare, hindi. Dahil matagal nang umatras ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Meaning wala ng power ang ICC na basta-basta siyang hulihin sa Pilipinas. So kung hindi siya pwedeng hulihin sa Pilipinas, bakit may nagpakalat ng ganitong balita? Ano ang pakay nila? Sinusubukan ba nilang i-destabilize ang DDS? Habang lumalabas ang mga espekulasyon na kesyo tumakas daw si Tatay Digong, as we speak, nasa Hong Kong siya. Pero hindi para lumayo sa ICC, kundi para makasama ang mga OFW sa Hong Kong para sa isang malaking rally. Mga mare, ang daming nagtipon sa Hong Kong para lang makita at mapasalamatan si Tatay Digong. Ang daming sumuporta, kitang-kita ang mainit na pagtanggap. So sa mga nagsasabing tinakasan niya ang ICC, bakit ang daming dumalo sa event? Kung tatakas siya, di ba dapat palihim siyang umalis? Mga mare, huwag tayong magpaloko sa propaganda. Mga maring tandaan natin, hindi lahat ng kakampi mo dati ay kakampi mo pa rin ngayon. Sa politika, walang forever. DDS tayo pero hindi oto-oto. Kapag may lumabas na balita, huwag agad magpabiktima. Tanungin niyo muna, sino ang source? Ano ang pakay nila? Baka naman ginamit lang tayo para sa kanilang sariling agenda. Mga maring, ano sa tingin nyo ang dahilan? Bakit may ganitong propaganda laban kay Tatay Digong? I-comment nyo na sa baba. Gusto kong malaman ang inyong opinion. Sa mga bashers na galit sa DDS, sorry na lang. DDS tayo hanggang dulo. Walang iwanan.